Lapit sa Ama, sa Anak, dumaan. Gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Bawat turo niya sa ating dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laking higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, dinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mananala. Lapit sa Ama't sa Anak, dumaan. Gawa niya'y dakila, walhati bigyan. O si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasan. Tagapagmana at tinubos, sa dugo'y nilinis na lubos. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Ako'y lubusang pasasabog, sa pangitain ay nakikita. Mga anghel ang nagdadala ng alinaw-naw ng pagsimba. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na nagpapahilalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hihintayin lamang sa Kanya ang masaganang pagmamahal. Ito ang awit ko't pahayag, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayag, araw-gabi siya'y pupurihin. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos Ama na nasa langit, makapangyarihan po sa lahat. Ama, patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa araw-araw po na pag-ibig po ninyo sa bawat isa po sa amin. Maging po sa muli pong pagkakataon po na ito na inyo pong
ipinagkaloob sa bawat isa sa amin pong online Bible study. Bagamat kami po ay nasa online, ay pinasasalamatan po namin, Ama, ang pagkakataon po na ito na malaya po namin na mapapakinggan at mapagbubulayan, mapag-aaralan po ang inyong pong mga banal na salita. Maraming salamat po, Ama. Hinihiling po namin patuloy ang inyo pong pangunguna sa bawat isa po sa amin, lalo tigit sa amin din pong mga internet connection upang wala pong maging hadlang sa amin pong pakikinig po ng inyong pong mga salita. Patuloy din po, Ama, na idinadalangin din po namin ang inyo pong anak na gagamitin na magtuturo po ng inyong pong mga salita. Ang patuloy po naming dalangin na pangunahan niyo po siya at pakapuspusin niyo po ng inyong pong banal na espiritu upang mahayag po ang inyong pong mga salita nang naayon po sa inyong pong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Pangunahan din po ninyo ang mga kapatid po na pa-join pa lamang po sa Google Meet. Kayo pong patuloy po na manguna po sa kanila, maging ang mga kapatid din po na hindi po namin makakasama sa pag-aaral po na ito. Ang dalangin po namin na nawa sa mga susunod po na pag-aaral ay makasama po namin sila. Gawin din po, Ama, dalangin din po namin ang mga aabutan din po ng mensahe po na ito sa amin pong Facebook at ma-upload po sa YouTube. Ang dalangin po namin na pangunahan niyo po sila upang malinawan din po sila sa inyo pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, at binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat po sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat kapatid na Norman at magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Andiyan na po tayo sa chapter 2. Bagamat mahaba rin po ang chapter 2, mayroon din po siya na 5 bahagi, kung di ako nagkakamali, ay nais kong simulan ang pag-aaral natin sa nauunang 2 talata sapagkat nakikita po natin na napaka-sustansya po ng mga katotohanan na nakapaloob po dito po sa 2 talata, dito sa verse 1 and 2. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi niya, kaya nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Thou therefore, sabi niya po sa English, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. At sa verse 2, sabi niya, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at marahil ay sapat na po ang panalangin ng kapatid na Renmark para po maranasan natin ang pangunguna po sa atin ng Panginoon dito po sa bahagi na ating pong mga pag-aaralan. Una po, gusto ko pong tignan po natin ang verse 1 kung saan in-address niya si Timoteo bilang kanyang anak. Alam po natin na ang kanyang relasyon kay Timoteo, si Pablo na sumulat ay hindi biological kundi spiritual. Ang ibig po sabihin nito, si Timoteo po ay naligtas dahil po sa pangangaral ni Pablo ng ebanghelyo o ng magandang balita, una sa kanyang mga
ninuno sa kanyang lola, sa kanyang nanay, at hanggang sa kay Timoteo. Kaya ang salita po na my son dito ay hindi po ito tumutukoy sa biological relationship ni Paul, bagamat ito po ay spiritual. At ganun din, alam niyo po sa mga Jewish, sa mga Hudyo po kasi kapag ka po ina-address nila ang isang bagay na anak, mayroon din pong ibig sabihin nito. Kumbaga, sa kanila po isinasalin, no, ang kanila pong mga tungkulin, ang kanilang mga gawain, maging ang kanilang mga kayamanan. Kaya napakaganda po ng pagkasabi ni Pablo rito, sapagkat hindi lamang niya tinutukoy yung kanyang spiritual relationship kay Timothy, kundi binibigyan din niya yung pagpapasa o yung pass it on, para siyang torch na ibinibigay na kay Timoteo ang maraming mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya noong i-address niya, sabi niya, kaya't ikaw, anak ko, yun yung thou, therefore, my son. Ito ay alam ni Timoteo rin kung ano ang ibig sabihin nito, na mayroon siyang malaking responsibilidad na kailangan ipagpatuloy dahil alam niya na si Apostol Pablo ay nasa bilangguan at alam niya rin na malapit na rin na sapitin ni Pablo ang kanyang kamatayan. Kaya ito ay isang mabigat na paalaala, pero may kalakip po ito na sabihin natin na encouragement. Sapagkat dito po sinabi niya, kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Kung titignan po natin ito, nung sabihin ni Paul yung be strong in the grace that is in Christ Jesus, hindi lamang ito isang command na magpakalakas, kundi ito rin ay isang paalaala. Sapagkat ipinapaalaala ni Pablo kay Timoteo na ang gawain na kanyang ipagpapatuloy ay hindi ito niya makukuha in their own, sa kanyang sariling kalakasan. Kaya yung be strong in the grace that is in Christ Jesus, tinutukoy dito ni Pablo na wag kailangan siyang manangan una sa kanyang kalakasan. Wag niyang tignan ang bigat ng kanyang mga responsibilidad, kundi ituon niya ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pananalig, ang kanyang paglilingkod sa biyayang na kay Kristo Jesus. Sapagkat yaan ang ilang mga karanasan din ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Kaya pinapaalala ni Pablo ang paglilingkod sa Panginoong Diyos, ang pagtatagumpay nito, ang victory, no? And maging fruitful ito, not in his own, hindi sa kanyang sariling kalakasan, hindi sa kanyang sariling katalinuhan. Alam nyo, isang kamangmangan sa paglilingkod kapag ka ito ay kinuha natin sa ating sariling pagsisikap. At yun ang gustong
ipakiwari ni Apostol Pablo kay Timoteo. Inuutusan siya na magpakalakas, pero pinapaalalahanan siya na ang kalakasang ito ay hindi magmumula sa kanya, kundi ito ay biyaya, unmerited favor. At yan yung gustong ipaabot ni Pablo kay Timoteo. Kaya nga, doon sa nagdaang pag-aaral natin, doon sa 2 Timothy chapter 1, verse 9, kung ating babalikan, sinabi ni Pablo kay Timoteo, sabi niya, na siyang sa atin nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, yun yung biyaya, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buwat pa ng mga panaong walang hanggan. Gusto kong i-underline natin sa bahaging ito yung sinabi ni Pablo rin kay Timoteo na hindi ayon sa ating mga gawa. Una, ito yung ating kaligtasan. Second, ito yung ating calling, yung kanilang calling. Although dinescribe ni Paul dito yung kahalagaan ng calling nila. Sabi niya, who had saved us and called us with an holy calling. Yun yung nature. Pero ang tinutukoy niya rito na pagtawag, hindi lang yung kaligtasan, kundi yung calling nila sa paglilingkod. Kaya we believe na talaga po na sa paglilingkod sa Panginoon, minsan ay mayroon pong calling talaga. Kasi kung ipipilitin lang natin in our own strength, kung minsan sumasablay po. Ito ay calling. At yung nature ng calling niya, sabi niya, holy calling. It is a divine calling. Kaya ang gawain, ang paglilingkod ay isang divine perspective na hindi kayang gawin in human effort sa ating mga gawa, sabi niya. Banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Even sa paglilingkod po, ito po ay isang biyaya. Kaya sabi niya, kundi ayon yung banal na pagkatawag nila, yung kanilang paglilingkod, ay hindi sa kanilang mga gawa. Kundi sabi niya, ayon sa sariling layunin, biblical, in God's perspective, not in human's perspective. At sabi niya, at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus. Kaya ito po ay nasa ating Panginoon. Nakasalalay ito sa ating relasyon sa Panginoon. Sabi rito, bago pa nagsimula ang mga panahon, ang ating Diyos Ama ay inilayon na niya na ang lahat ng biyaya ay tatanggapin natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang biyayang kaligtasan, ang biyayang pagkatawag, ang biyayang paglilingkod, yaan lahat ay biyaya. Hindi natin makukuha yan in our own will. Kaya napakahalaga na alamin natin yung pagkatawag sa atin. Si Pablo, sabi niya, siguro, tingnan natin din yung dito sa sinabi ni Pablo, yung dito sa
Tingnan ko lang yung verse nito. Ang sabi kasi rito, parang kung di ako nagkakamali, tingnan natin yung sa 1 Corinthians. Tingnan ko lang yung notes ko. O 2 Timothy. O hindi, ito yung 2 Timothy, yung binasa natin. Tingnan natin dito sa 1 Corinthians 15:10. Yan. So, siya na. Meron akong notes dito, wala siyang verses. 1 Corinthians 15 verse 10. Sabi niya, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, interchangeably ginagamit niya Jesus Christ, Panginoong Yesus, biyaya ng Diyos, sabi niya, ako nga'y ako. Ang tinutukoy ni Pablo rito ay yung naging paglilingkod niya, yung naging kalooban niya. Yung ako nga'y ako ay parang sinasabi niya, eto ako, totoo. Hindi siya naging pakunwari at hypocrisy ang kanyang ginawa na paglilingkod. Tapos sabi niya rito, datapot sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. Ang tinutukoy niya yung kanyang naging mga ginawa, yung kanyang attitude sa paglilingkod, lahat. No? Sabi niya, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ano yung biyaya na yun? Hindi lang po yung kaligtasan, kundi ang tinutukoy ni Pablo rito ay ang kanyang paglilingkod. Sabi niya, bagkus ako'y malabis na nagpagal. Pansinin po natin ito. Yung labor, yung kabigatan, yung buhay niya, alos mamatay siya, alos talagang ibinigay ni Pablo ang kanyang buhay. Yun ang tinutukoy niya. Totoo yun. Ako nga'y ako. Hindi ako nagkunwari. Parang ganon. Hindi ako pakitang tao. Siya'y lubusan na naglingkod. Sabi niya, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Tinutukoy ni Pablo rito na maging ang mga bunga ng paglilingkod ay tunay na biyaya lamang ito ng Diyos. Ibig sabihin ito, katulad sa kaligtasan, ito'y hindi natin maipagmamalaki. Sabi niya, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat, sabi niya, hindi ako, ito ang maganda kay Pablo, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Naranasan ni Pablo ang mga mabigat na obstacle sa paglilingkod at alam niya na ang lahat ng iyon ay napagtagumpayan niya, na-overcome niya at naging mabunga ang kanyang paglilingkod, hindi dahil sa kanya, kundi sabi niya, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya pagka Christ-centered ang ating paglilingkod, kapag ang ating motibo ay nakasentro sa Panginoon, kahit na mahirap kung minsan, both physically, spiritually, magtatagumpay tayo at higit sa lahat, magbubunga tayo sapagkat taglay natin ang biyaya ng Diyos at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Naalala ko yung naging kaibigan ko si Kuya George Romano, although siya'y wala na, narinig ko sa kanyang testimony at madalas ko rin itong i-sinishare na illustration, yung nag-aaral siya sa PBS
Magba-Bible study siya sa bandang Bukawi, nakabike lang siya. Tanghaling tapat. Dahil ang Bible study niya hapon alas 4. Kailangan niyang mag-bike. Minsan daw ay tumigil siya at naisipan niya na mag-back out na sapagkat sobrang init. Subalit, nung daw maalala niya, ang ating Panginoong Jesucristo ay mas ganoon din ang panahon at may pasampang krus, subalit hindi sumuko. Alam ninyo, ang naging damdamin niya, yung pagod niya ay naibsan, napalitan yung discouragement niya, napalitan ng encouragement. At napakabilis daw niyang pinapadyak na napakasaya niya umaawit sa Panginoon. That is a grace. Yun ay biyaya ng Panginoon. Napakasarap maranasan sa paglilingkod ang kapangyarihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Kaya napakahalaga na makita natin ang bagay na yan. At dito rin sa 2 Corinthians 9:8, sabi rin ni Pablo, 2 Corinthians 9:8, sabi niya, 2 Corinthians, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. And God is able to make all grace abound toward you. Kaya ng Diyos na pasaganain ang biyaya. Nais lang makita ng Diyos ang ating puso. Mayroong malinis at tapat na puso na paglilingkod, na hindi para itaas ang sarili, kundi maitaas si Jesus. Kaya yun yung next niya. Mamaya makikita natin yun yung sa verse 2. Find faithful men to entrust yung pagtuturo. Kasi napakahalaga nun. Kaya dito sa bagay na ito ay napakahalaga na matutunan natin na tayo ay lumakas sa biyaya ng Panginoon. Hindi sa ating own strength. Hindi natin ito makukuha sa ating sariling karunungan. Hindi tayo magbubunga. Kundi natin tataglayin ang biyayang ito, ang biyaya ng Diyos sa ating paglilingkod. Kaya, ang Bible, kung titingnan natin, is punong-puno siya ng paalaala. Kahit sa Epeso, sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano, hindi lamang po kailangan ang mga leaders. Sa Ephesians chapter 6 verse 10, sinabihan niya na magpakalakas. Ang sabi niya doon sa Ephesians 6:10, sa katapus-tapos ay magpakalakas kayo. Ang tinutukoy niya ang church. Not only the leaders, not only yung mga tinawag ng Panginoon, yung may mga calling ng Panginoon, but all believers. Sabi niya, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan and in the power of His might. Kaya doon sa Zechariah chapter 4 verse 6, isang napakagandang talata rin sa Old Testament na pinapakita po roon na
hindi po tayo talaga magtatagumpay sa pakikipaglaban natin sa ating sariling kalakasan. Sabi rito, then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord of hosts. Sabi, sinasabi hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Bakit po ang Bible kasi talagang hindi lang po yung mga tinawag ng Panginoon. Every Christian, ang bawat po na mananampalataya, ang bawat isa po sa atin sa iglesia. Kaya itong binasa natin ito ay nasa sa Efeso ay mga believer, ang church ang siyang tinutukoy niya. Kung babasahin natin yung sa Ephesians, no, chapter 6, verse 10, at kung titingnan natin ay hindi niya ito hinuli dahil ito ay walang kwenta. Ito'y hinuli niya marahil para ito yung maiwan sa kanila, ma-challenge sila. Ano to? Yung magpakalakas kayo sa Panginoon. At napakalaga, bakit kailangan tayong magpakalakas sa Panginoon? Sapagkat bilang isang mananampalataya, we must need to be strong in the Lord. Yung biyaya niya kailangan natin para tayo ay makatagal sa pakikipaglaban. Sapagkat tayo ay nasa pakikipaglaban. Kung babasahin natin yung verse 11 ng Ephesians 6 and 10, sabi niya, be strong. Magbihis kayo, sabi niya. Balikan muna natin yung verse 10. Verse 10. Sabi niya, sa kauli-ulian patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Sabi niya. Tapos sa verse 10 to 11, sabi niya sa katapus-tapusan, verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sabi niya, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kaya nga, sabi nga may kasabihan, Christian life is not a playground, it is a battleground. Mayroon po tayong pakikipagbaka. Kalaban natin ang ating sarili, ang sanlibutan, at walang iba kundi ang dyablo. Kaya kung di tayo magiging matibay sa Panginoon, kung di natin tataglayin ang biyaya na kalakasan na mula sa Panginoon, madali tayong matutukso, madali tayong maliligaw, madali tayong madadaya, sapagkat maraming paraan ng dyablo. Mga lalang, ginamit yung mga. Kaya kung di tayo magiging matibay sa Panginoon, hindi tayo tatagal. Madalas, nadideceive niya tayo. At alam natin na yung mga armor ay hindi sila talaga equipment na mga armas, kundi ito ay pamumuhay Kristiyano. Yun ang kung iisa-isain natin yan, yung belt of truth, ito ay tumutukoy sa God's truth, no? O sa honesty, yung integrity, kung paanong yung belt ay dala-dala niya yung nakasakbit sa kanya lahat ng mga armor. Ganon din ang buhay natin. Yung breastplate, ito yung nagre-represent sa righteous living. Pinoprotektahan nito ang puso natin, yung moral and spiritual integrity.
yung shoes of the gospel of peace. Ito ay dapat masipag tayo sa pag-iebanghelyo. Yung shield of faith, ito yung pagtitiwala sa Diyos. Yung helmet of salvation, ito yung assurance natin. Yung sword of the Spirit, ito yung word of God. Lagi tayo nagbabasa. At ito yung mararanasan natin, yung biyayang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Napakalaga ng paalaala ni Pablo. Command and isang utos, magpakalakas ka, paalaala, hindi sa sarili mo, kundi sa Panginoon, sa biyayang na kay Kristo Jesus. At dito sa verse 2, napakahalaga rin ng bagay po na ito. Nung sinabi ni Pablo na ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. And the things that has heard of me, yun yung mga ebanghelyo, yun yung mga teaching ng Panginoon na inintrust una sa mga apostol, at pagkatapos ang mga apostol ay itinuro. Parang si Pablo, itinuro niya. Alam nyo, 4 generation ito kung titignan natin. 4 na henerasyon ang makikinabang sa katotohanan ito. Kikita natin si Pablo, tinuro niya kay Timoteo. Si Timoteo, itinuro niya doon sa mapagkakatiwalaan. Yung mga mapagkakatiwalaan, ituturo din nila ito. Sa ganitong paraan, makapanatili ang katotohanan. Yan ang bagay na sinasabi ni Pablo. Ang mga bagay na ito ay, sabi niya, yung narinig. Not only yung narinig, kundi yung natutunan, yung ibig sabihin ito. At parang ito yung mandato ng isang pundasyon, parang blueprint, sabi nga nung akin nabasa, for Christian discipleship. Para siyang blueprint na dapat sundan ng iglesia upang mapanatili ang mga katuruan. Don't invent the wheel, sabi nga. Huwag na tayo mag-invento pa ng mga ituturo. Itinuro na. Pagsikapan na lang natin na matutunan at yun din yung ituro natin. Ang nakakalungkot, kaya nalilis yung ibang iglesia, yung impress. Masyadong nagpapa-impress yung iba na nagtuturo. Samantalang yung mga grounds ng teaching kung minsan ay naliliis na. Yung mga doctrines, yung mga katuruan. Kaya madali silang nalilin lang. Madaling na darating ang araw. Nakakalungkot. Ganun ang mga nangyayari. Huwag na tayong mag-imbento pa. Pag-aralan na natin yung mga bagay na nakikita natin. Ito yung mga foundational teaching, mga basic doctrines. At ito rin yung leadership multiplication. Sa pamamagitan nito ay dumadami rin yung mga maaaring magamit ng Diyos. Pero ang sabi niya rito, sabi niya, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat. Yung character over charisma. Yan yung Greek word kasi, yung faithful, ibig sabihin reliable, ibig sabihin pistos sa Greek word. Yung binibigyan din dito yung integridad,
yung mapagkakatiwalaan. At doon sa mga taong mapagkakatiwalaan, yung reliable, yung kanilang paglilingkod sa Panginoon ay totoo. Sabi niya, ipagkatiwala mo sa kanila. Hindi doon sa mga marurunong, doon sa mga ipinamumuhay nila yung mga katuruan. Kasi yun yung wisdom yung knowledge, yun yung information. Marami ako nakikita, mga magagaling sa Bible. Mga pagka nagturo, historical ng Bible, alam nila. But, yung wisdom, yung how to apply, yun doon nahuhulog. Hindi lang kailangan nauunawaan mo. Ang importante, alam mong i-apply. Yun ang importante sa salita ng Diyos. Kasi pagka yung alam mo lang, yung meron kang skill lang sa pagtuturo, kung minsan, yun yung mga pinagmumulan pa ng mga mali, unsound teaching. Kaya nakakalungkot po yun. Kaya ito yung bagay na ilang bagay na bakit kailangan niyang ipasa, no? Ito yung blueprint, yung multiplication of leadership. At higit sa lahat, yung napipreserve yung salita ng Diyos. Yun ang isa sa mga bagay na katotohanan na magandang makita natin. Preservation of truth. Yun. At yun yung kailangan natin sa panahon natin. Naalala ko po noon si Mr. Rock, sabi niya sa akin, nung mayroon kami mga discipleship na training sa kanya, sabi niya, salamat sa Diyos, sabi niya, marami pang mga churches, mga believer na naninindigan sa katotohanan, sabi niya. Dahil kung hindi, sabi niya, yung iba lalo silang lilipad sa mga bagay na kumbaga napipigil sila dahil makikita nila mayroon pang mga naninindigan sa pananampalataya, sa mga katuruan, sa mga practices. At salamat sa Diyos, kahit yung mga ibang kapatiran, sinasabi nila isa tayo sa mga tunay na mga naninindigan sa salita ng Diyos. Nawa ay mapanatili natin ang bagay na yan sa pamagitan ng pagtuturo at yung discipleship. Kaya mahalaga yung discipleship. At kung titingnan natin to characterize na yung pagiging tapat, no? Siguro doon sa Filipos 20 o Filipos 2, 20-21, makikita natin yung mga ilang tanda ng isang faithful believer, no, na kailangan natin na i-entrust sa kanila. Kaya dapat maging mapanuri din po tayo. Kaya although siyempre gusto natin lahat matuto ang mga kapatiran, pero ito ay doon sa larangan ng mga pangangaral at pagtuturo, pangunguna sa iglesia, no, yung eldership. Ang sabi rito, sabi ni Pablo sa Pilipos, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Verse 21, sabi niya, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Ang isang karakter po ng isang sinatawag na faithful man ni Paul ay yung makikita mo ang kanyang pinagsisikapan ay para sa Panginoon. Maliwanag po ito. Gusto kong i-underline natin doon sa verse 20 yung nagmamalasakit.
Sabi niya, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na nagmamalasakit sa inyong kalagayan na totoo. May bigay diin po yung sa English. Paki-angat nga lang ng konti para mabasa natin yung English. Sabi niya, for I have no man like-minded who will, ano kasi to? Naturally care for your state. Pagmamalasakit sa Panginoon. Pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Minsan umubo lang, minsan umubo lang, may nagkasakit lang sa kanilang tahanan, iniwan na ang gawain ng Panginoon. Hindi natin masasabi na may malalim na malasakit ang bagay na yon. Kaya dinagdagan pa ni Pablo sa 21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili. Ibig sabihin, self-proclaim, yung kung ano lang yung gusto nila, pero sabi niya, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Hindi yung kalooban ng Panginoon. Hindi yung gusto ng Panginoon. At yun, yung isang karakter ng isang faithful man. No? Nagmamalasakit. Yung totoo. Merong, gusto ko itong sinabi ni Pablo sapagkat walang katulad ko pag nagmamalasakit sa iyong gaya na totoo. Meron kasing nagmamalasakit, hindi totoo. Yun yung kung ating titignan po ang bagay na ito. Yung akala mo mahal nila ang mga kapatiran pero hindi totoo. Yun yung tinatawag na pinopoliticize yung church. Marami pong ganyan ngayon. Yan po yung isang problema ngayon, yung pinopoliticize ang church. Parang kung pagka sa ating halalan, sa ating pagkabutuan na mimigay, parang may malasakit pero sa totoo wala. Gusto lang nila ay iboto mo. Yun ang nakakalungkot. Hindi sila talaga nagmamalasakit ng totoo. At yung makikita mo sila ay pinagsisikapan nila yung kanilang sarili. Ibig sabihin yung worldliness, makamundo, hindi ang bagay sa ating Panginoon. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, sinabi rin ni Pablo kay Timoteo. Si Timoteo ay categorized din na faithful. Na sabi niya, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina. At ngayon, ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Yan po yung pwede nating masabi na mga faithful, no? Si Tychicus, alam natin yan sa Ephesians 6, 21-22. Makikita natin. Kumbaga, tinitignan lang po natin para mayroong buhay. Ano ba yung faithful? Sino ba yon, no? Kaya tinitingnan po natin ang mga bagay na ito. Sabi niya, dapat po ito pang mga alaman ninyo naman, ang mga bagay na ukol sa akin, ang kalagayan ko, si Tychicus na aking minamahal na kapatid at tapat na ministro sa Panginoon ay siyang magpapakilala sa inyo ng lahat ng mga bagay. Verse 22, na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang makilala ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso. Sabi niya, no? Tapos, kumbaga, in-entrust ni Paul, no? Yung mga bagay. Sa Colossians 4, verse 7, tuloy natin. Dito ay tuwiran na binanggit ni Pablo. Sabi niya, ang lahat ng mga bagay ukol sa akin ay ipatalasta sa inyo ni Tychicus
na minamahal na kapatid at tapat na ministro at kasamang lingkod sa Panginoon. Yan ay mga bagay na pwede nating makita yung mga tapat na kailangan na sila'y bigyan ng i-entrust ang mga katotohanan. Si Epaphras sa Colossians chapter 1 verse 7, ginamit din niya yung beloved and fellow servant. Sabi niya, at sa inyong natutuhan kay Epaphras na aming minamahal na kasamang lingkod na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin. Marami pang bagay po na pwede nating makita, mga biblical character o Bible character na makikita po natin. Pero ang lahat ng ito ay makikita natin na sila ay committed, papatuloy sa biyaya at kalakasan ng Panginoon. Kaya po, nais ko uling basahin po yung ating 2 talata, although marami pa po sana, kaya lang tinitingnan ko rin po yung oras para magkaroon din po tayo ng time to para makapagtanong po. Sabi po rito sa ating pong pag-aaral, sabi niya, kaya't ikaw anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Two things yung nakita natin, command, utos at paalaala. Sapagkat ang kalakasan ay hindi sa atin. Kaya sabi niya, sa biyaya, kumbaga, ibibigay ito ng Panginoon. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Kaya yung pong mga tapat dito ay makikita mo ay sila rin naman ay kaya yung discipleship, no? 4 generation discipleship. Yung mga na-disciple, nagdi-disciple din. Yung mga na-disciple, nagdi-disciple din. Kaya ako, salamat sa Panginoon. Talagang ako kinikilala ko sa Panginoon ang ginamit ng Diyos sa akin. Although siya ay nasa Panginoon na, Brother Milton Hack, marami akong bagay na mga natutunan sa Kanya. Salamat sa Diyos. At ako rin naman na yun yung sinisikap ko sa tulong at biyaya ng Panginoon ay magampanan ko yung discipleship. Kasi yun din ang mandato ng Panginoon. Matthew 28:19, sinabi niya, go ye and make disciple. Nawa po ang bagay na ito ay magdala sa atin ng hamon at masumpungan natin ang ating buhay sa kabila ng ang Christian life is not easy road. Sabi nga, ay makapagpatuloy tayo na sa biyaya na kalakasan na binigay ng Panginoon sa atin. Nang sa ganon ay yung mga calling natin ay magampanan natin ito ng may katapatan at masumpungan tayo na nagtatagumpay at nagbubunga sa biyaya ng Panginoon. At tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po. At ipinakita mo po sa amin ang isang mabungang pamumuhay Kristiyano, mabungang paglilingkod. Ito po ay hindi po namin makukuha sa aming sariling kalakasan, kundi ito po ay maaari naming maranasan sa pamamagitan po ng biyaya na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo po kami at patawarin mo kami kung madalas ay kinukuha namin sa aming sariling kalakasan. Subalit salamat po
nakita po namin ngayon ang kamanghamanghang gawa mo sa aming buhay, hindi lamang po sa pagliligtas mo sa amin, kundi maging sa amin pong paglilingkod. Salamat. Naway masumpungan mo kami na nagtatagumpay at nagbubunga sa aming pamumuhay Kristiyano at sa aming paglilingkod po sa inyo. Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang mga kapatiran. Lahat po ng ito ay amin sa amot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless. At ibalik ko muna po sa ating MC para kung meron pong mga katanungan ay o karagdagan, pwede po natin itong i-brought up dito po sa ating online Bible study. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami sa pangunguna po ninyo through online ang aming pong Bible study sa pagpapatuloy po sa aming pong series lesson, at patuloy aming pong dinadalangin ang mga bagay po na hayag po sa gabi po na ito, ang kahalagahan po na inyo pong mga salita, na ito po ay patuloy po na maisalin po sa mga karapat-dapat. Meron pong puso sa paglilingkod. At nakita po namin ito po hindi po magagawa ng mga sarili po namin, kundi ito po ay calling po mula sa amin pong Panginoon. Kaya nawa tulungan niyo po kami na amin pong makita ang mga bagay po na ito, at yun din po manatili po sa inyo pong mga salita, at patuloy din po na ang bawat isa po sa amin, ang amin pong mga puso ay makita po ninyo saan nyo man po kami tawagin, ay meron po kaming puso na totoo, na meron pong pagmamahal po sa inyo pong gawain. At patuloy ang dalangin din po namin sa lahat din po ng mga kapatiran na nakapakinig,
at makakapakinig. Ang banal na Espiritu ang siya pa pong manguna sa mga puso ng bawat isa po sa amin. Salamat din po sa inyo pong anak na ginamit na naghayag po sa inyo pong mga salita. Patuloy ang panalangin po namin ang kalakasan pisikal at yan din po espiritual. At sa inyo pong mga salita na nahayag, patuloy po ito po yung mapagbulayan po ng bawat isa po sa amin. Patuloy din po sa gabi po na ito, Ama, kayo po ang inaasahan din po namin na mag-iingat po sa lahat po ng mga kapatiran. At ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan lang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good evening po. God